Ama naming mahabagin, nagpasalamat kami sa pagtipon mo sa amin sa iyong salita ngayong umaga. Inaamin naming sa harap mo na ang lahat ng kapangyarihang gumawa ng mabuti ay nagmumula lamang sa imo. At Ama, dalangin namin na naway maalala mo kami at pagpalain mo kami upang kami ay mapalakas ng imong salita. Kaya anuman ang aming gawin, maaari kaming maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Lalo na habang sinusuri natin ng ika-anim na utos. Ama, buksan mo po ang mga mata ng aming mga puso upang maunawaan namin ang utos na ito sa paraang nais mong maunawaan at maisagawa namin. Inialay namin ang oras ni Ato sa iya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Kaya, maligayang pagdating sa serye ng 10 utos. Pinag-aaralan nato ng ika-anim na utos, huwag kang patay. Noong huling beses na napag-usapan natin na maari nating tunay na sundin ang utos na ito, hindi ka dapat pumatay kapag naunawaan na natin ang kahulugan at halaga ng buhay, tama ba? Kaya noong nakaraang linggo, nakita natin kung gaano pinahahalagahan ng Diyos ang ating buhay at kung paano niya itinuturing na mas mahalaga ang ating buhay kaysa sa anumang bagay sa buong mundo. At kung paano ang ika-anim na utos na ito, huwag kang patay, ay nagkikintal sa aton ng dignidad at tunay na halaga ang bigat ng buhay. Kaya ngayon ay magpapatuloy tayo. Susuriin natin ang mga partikular na batas na hango sa pangunahing batas na ito. Huwag kang papatay, ang ika-anim na utos. At kaya tinatawag naton ang mga partikular na batas na ini. Kaya naman ang mga partikular na batas na ito ay tunay na nagkapatotoo sa maingat na pangangalaga ng Diyos sa mga tao. Dahil sinasabi sa aton batas na ito kung gaano isinasaalang-alang ng Diyos ang bawat posibleng sitwasyon at pangyayari upang matiyak niya na masunod naton ang batas. Kaya makita na to ano yan. Kaya ano ang mga partikular na batas? Kapansin-pansin na mas marami pang tiyak na mga batas na hango sa ika-unom na utos kaysa sa iba pang mga utos. Mayroong kabuuang 69 na talata na nakatuon sa mga partikular na batas para sa ika-anim na utos. Hindi tulad ng ibang mga batas, ang utos na ito ay direktang naugnay sa buhay. Kaya naman, nakikita natin na napakahalaga nito. At makikita rin natin kung paano nagtatag ang Diyos ng maraming maawing batas upang maiwasan ang pag-usbong kahit ng ugat ng pagpatay. Kaya't ating suriin ang mga partikular na batas. Narito ang ilan sa mga listahan mga partikular na batas. At saka, makikita mo rin ang mga talata sa Biblia sa tabi nito para sa imong sanggunian. Halimbawa, iniutos sa atin ang Diyos na protektahan ang buhay ng mga inosenteng tao sa pamamagitan ng pagtatalaga ang mga lungsod kanlungan. Kaya kung sakaling makagawa ka ng pagpatay nang hindi sinasadya para protektahan maging ang buhay ng taong iyon, nagtalaga ang Diyos ng mga lungsod kanlungan. At ito ay napapailalim sa ika-anim na utos, huwag kang papatay. Okay, kahit siya ang may kasalanan, pinoprotektahan ng Diyos ang buhay niya. Gayon din, pangalawa, sabi ni Diyos, huwag mong galawin ang hangganan ng kapitbahay. Ang marka ng hangganan po. Ano ang markang hangganan na ito? Ang tanda ng hangganan ay isang haliging bato. Lugar na nagtatalaga ng mga hangganan ng isang individual na ari-arian o rehiyon o sa pagitan ng mga bansa. Gayunpaman, ang paglipat ng batong ito ay isang malaking krimen ng pagnanakaw ng ari-arian ng ibang tao. Kaya ang batas na ito sa Deuteronomio, Kabanata 27, versikulo 17, ay nagsasabi rin na sumpayin ang sinumang maglipat ng hangganan ng kanyang kapwa. Mark, sige, ipinagbabawal ng regulasyong ito ang pagnanakaw ng ari-arian na kailangan ng isang tao para mabuhay. Pag-aari naton iyon, mga ari-arian naton para mabuhay tayo. Naapinahalagahan ito ng Diyos at itinuring itong napakahalaga.
Kaya kung may sino mang kumuha ng bahaging iyon mula sa isang tao, katumbas iyon ng pagpatay. Pangatlo, sabi ng Diyos, alisin ang anumang panganib sa daan ng iyong kapwa. Yan ay nasa ikalawang kabanata, 22, talata 8. Kaya talagang magpapakita ito ng malalim na konsiderasyon para sa mga kapitbahay. Inuutos ng Diyos kapag tayo ay nagtatayo ng bahay, ng isang bagong bahay, kailangan nating maging lubos na maalalahanin sa ating mga kapitbahay. Kaya, sabi niya, kailangan mong gumawa ng parapet para sa iyong bubong, para hindi ka magdala ng pagkakasala sa dugo sa iyong bahay o may mahulog mula roon. Kaya, uwi siguraduhing magtatayo ka kog bahay na matibay at napakaprotektado para hindi mapahamak o masaktan ang mga tao. Ano ang parapet? Parang alam mo na, nasa ibabaw ng bubong o sa isang mataas na gusali. Yung parting nagprotekta ng ganito mula sa pagkahulog. Parapipi yun. Kaya't nagbabala siya na kailangan nating gawin ito upang hindi tayo magdala ng dugo o pagkakasala sa iyong bahay kung may mahulog mula rito. Kaya naman makikita natin ang batas na ito ng pag-ibig na naghihikayat sa mga tao na pahalagahan ang buhay ng kanilang kwapo ng may maingat na pagsasalang-alang. Kaya bago ko pinag-aralan ang ika-6 na batas, huwag kang papatay. Alam mo, sa tingin ko ito ay isang napakaseryosong batas. Ngunit habang lumalalim tayo sa batas, makita natin ang pag-usbong ng pagmamahal, konsiderasyon at pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya tunay nating nakikita na ang utos na ito ng Diyos ay nagmumula sa pag-ibig na siyang Diyos mismo. Susunod, ito ang bahaging gusto kong palawigin pa. Sabi niya, kailangan nating gumawa ng mabubuting gawa, ngunit dapat din tayong aktibong gumawa ng mabubuting gawa para sa ating kapwa. Kaya nasa Exodo, Kabanata 23 at Deuteronomio, Kabanata 22 din ito. Pag-usapan natin yan maya-maya. At gayon din ang panglima, huwag mong saktan ang kalikasan. Ang pananakit sa kalikasan ay napapailalim din sa ika-6 na utos, huwag kang papatay. Tara na at suriin natin ng mas malalim ang ika-4 na bahagi. Aktibong gumawa yung mabubuting gawa para sa mga kapitbahay. Kaya sa Deuteronomio, Kabanata 22, versikulo 1 hanggang 2, sinabi niya ito, huwag mong makitang naligaw ang baka o ang tupa ng iyong kababayan at huwag mo silang kapansin. Dapat ninyong ibalik ang mga iyon sa inyong mga kababayan. Kaya kung may makita kayong isang tao at may mawala kayong isang bagay, dapat namin itong ibalik sa may-ari. At sinasabi sa talata 2, kung ang iyong kababayan ay hindi malapit sa imo o kung hindi mo siya kilala, pagkatapos ay iuwi mo ito sa iyong bahay at mananatili sa iyo hanggang sa hanapin ito ng iyong kababayan at saka mo ito ibabalik sa kanya. Kaya, inutusan ng Diyos ang mga tao na ibalik ang baka o tupa ng kapitbahay o anumang pag-aari sa may-ari. Kung makita nilang naligaw ito, hindi sila dapat umaakto na parang hindi nila ito nakita ng maayos. Iniutos nito sa mga tao na aktibong magbahagi ng responsibilidad sa paghanap ng nawawalang ari-arian ng kapitbahay hanggang sa ito ay matagpuan, hindi lamang ang akin, kundi pati na rin ang sa iba. Pero isipon natin ito, ang ibig sabihin lang bang Diyos ay ang atong mga pisikal na ari-arian? Maaring pagkawala ng puso, maaring pagkawala ng pagkakakilanlan sa sarili, maaring pagkawala ng pananampalataya, tama ba? Dahil noong nakaraang linggo, nakita natin na ang kahulugan ng buhay ay sumasaklaw sa lahat, maging ang sentro ng ating mga emosyon. Mao nga, ang Diyos naghatag og detalyadong mga sugo para sa lain-laing mga kaso dinhi. Nagpatuman og mga balaod bisan wala mailhi ang tag-iya. Usahay magkita me, ingon sila, mukuha og murag 5 ka dolyar. Unya, ingon sila, ambot kinsa, maora to. Ang tagapangalaga mao gihapon ang tagapagtukod, sakto ba? Giisip nato siya nga tigbantay na anak kanunay, pero sa napo kasugo, matud sa Dios, bisan wala nimo kilala ang tag-iya, iyuli kini.
Hawakan mo 'to hanggang sa maibalik mo 'to sa may-ari. Kaya suriin natin ito ng kaunti. Labis akong nagulat at namangha nang makita ko ito, kung gaano kalalim ang ginawa ng Diyos para dinhi. Aktibong gumawa ng mabubuting gawa para sa mga kapitbahay. Una, dapat iuwi ng nakahanap ang hayop na naligaw o nawala o ang nawalang ari-arian. Tama ba? Nakita namin iyon. At sinasabi nito na dapat itong panatilihing ligtas ng nakahanap hanggang sa hinanap ito ng may-ari. Nakita natin iyan kanina sa Deuteronomio 22, talata 2. At hindi lang iyon, kailangan itong ibalik ng nakahanap sa may-ari. O kini ang importante, ang balaod alang sa tanan na wala sa silingan sama sa baka, karnero, asno o bisti. Hindi lamang sa mga kakilala, kundi pati na rin sa ari-ari ng mga estranghero, malalayong kapitbahay. Kahit sa mga kaaway at sa mga nasa magkaaway na relasyon. At sinabi ito ni Reverend Evan Park sa ikapitong aklat tungkol sa 10 utos. Aniya, hindi isinasalang-alang ng mga tagubiling ito ang opinyon o sitwasyon ng nakahanap, kaya walang pakialam ang batas sa kung anong sitwasyon ako, kung natagpuan ko man ang pag-aari ng aking kapitbahay o ano paman. Ang Diyos ay nakatuon lamang sa taong nawalan nito. Maaring ang ulila iyon, maaring ang balo iyon. Ang atong Diyos ay lubos na nakatuon sa taong iyon. Ipinapaliwanag lamang nito ng detalyado ang partikular na sitwasyon at ang kalagayan ng mga kapitbahay na nawalan sa kanilang mga ari-arian. Ani talaga maunawaan o maisasagawa ang batas na ito nang hindi naton inilalagay ang aton mga sarili sa kalagayan ng aton kapwa. Tunay nga, walay ibang batas ang mas makapagpahayag ng diwa ng utos na mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Ang ika-6 na batas na ito, alam mo, ang batas na ito ay ibang-iba sa ibang mga batas na nagtatakda ng mga hangganan ng pagmamay-ari sa pagitan ng isang tao at ng kanyang kapwa. Halimbawa, ang iba pa sa 10 kautos ay nagsasabing huwag kang mag-iimbot, huwag kang magnanakaw. Ang batas na ito, ang mga partikular na batas na ito ay naiba sa mga iyon. Bakit? Dahil ang batas na ito ay walang kapantay sa awa at kabutihan. Kaya inuuna mo ang kapitbahay bago ang sarili mo, kaya iniutos ng Diyos sa atin bilang kanyang bayan na kusang loob na protektahan ang isang kapwa at ang kanyang ari-arian na parang sarili nila at makibahagi sa responsibilidad para dito. At habang nakikibahagi tayo sa mensaheng ito, makita naton na talagang pinapalakas ng atong amang Diyos ang atong pananampalataya tungo sa antas ng kayang banal na kalikasan. At alam mo, napakabigat na mga salitang ito. Hindi naman ito isang bagay na mas madaling sabihin kaysa gawin, hindi ba? Pero talagang nagdarasal ako at umaasa akong kasama ko kayong nanalangin sa oras na ito. Ang mabubuting kapangyarihang ito ay hindi nagmumula sa atin at kailangan nating talagang kumapit sa Ama. Naway maunawaan natin ang mga salitang ito sa ating mga puso upang ang mga salitang ito ay maging buhay at aktibo sa ating mga puso upang maisagawa ang lahat ng mabubuting gawa. Manalangin tayong sundan ang natitirang bahagi ng mensahe. Sige, kaya aktibong gumawa ng mabubuting gawa para sa mga kapitbahay. Kaya naman ang buong espesipikong batas na ito na isinasalang-alang, ang bahaging ito ay maaarong ibuod dito. Hindi mo sila pinapayagan pabayaan. At ito ay napakahalaga kaya't inulit ito ng Diyos ng 3 beses sa Rhymes Kabanata 22, talata 1 at talata 3 at talata 4. Okay, hindi ito simpleng babala pero napakabigat na utos. Hinihiling ng Diyos sa kanyang bayan na magpakita ng perfectong pagmamahal kahit sa kanilang mga kaaway o sa mga napupuot sa kanila o sa mga nasa masungit na relasyon ngayon.
Kaya iniutos ng Diyos na huwag mong pabayaan ang mga ito. Mula sa pananaw ng mga secular na batas, ang isang tao ay walang kasalanan hangtad hindi siya nakakasakit ng ibang tao. Tama ba? Yan ang sinasabi ng atong makamundong batas. Ayan naman, karaniwan na sa mga tao ngayon ang magkunwaring hindi nakikita kapag ang isang tao ay nawala ng pera o ari-arian o nasa isang kagipitan. Alam mo, parang nakikita rin natin iyan sa lipunang Koreano. Pwede naman tayong dumaan lang. Gayunpaman, ang diwa ng mga batas ng Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa, at ang hindi aktibong pagsasagawa ng pagmamahal o kabutihang iyon ay itinuturing na isang kasalanan. Kaya tandaan ang talinghaga ni Jesus sa Taluro, Kabanata 25, versikulo 31 hanggang 46, ang paghuhukom sa mga bansa. Dapat nating tandaan ang talinghagang ito kasi yung mga taong nasa kaliwang bahagi, yung mga kambing dito, sila ay ipinadala sa walang hanggang apoy at ang mga taong nasa kanang bahagi ay pinagpala na magmana ng kaharian ng langit. Inihanda na para sa kanila bago pa man itatag ang mundo, tama ba? Pero alam mo, itong grupo sa kaliwa, ipinadala sila sa walang hanggang apoy. Dahil hindi nila isinagawa ang kabutihang dapat sana'y ginawa nila sa pinakamaliit sa kanila, sa pinakamaliit na tao, at iyon ay nasa karon. Daghang tao ang nag-antos bisan asa. Ang kalibutan puno sa kalapasan ug ang gugma nagbugnaw, sumara sa Mateo 24:12. Dili lang kini bahin sa paggahan sa imong kinabuhi sa kawanggawa. Ang among simbahan ug ministeryo talagsaon gayud. Pinapagana ito ng buhay na Diyos, amang Diyos, upang pakainan ang mga tao ng pagkaong espiritual. Dahil ngayon ang espiritual na panahon ng taggutom. At maraming tao ang nauhaw at nagugutom para sa tunay na salita, ang malalim na salita sa Diyos, ang buhay at aktibong salita ng Diyos. At naniniwala ako na tungkulin naton ang gumising at pakainin ang maraming bansa at tao at mga wika. Tama ba? Kung ating pababayaan ang mga problema o kawalan ng atong kapwa o hindi natin maipakita ang atong pagmamahal sa kanila, sinasabi ng Diyos na ito ay hahatulan ng may katuwiran dahil ito rin ay isang pagpatay. Kaya sa awit 146 talata 7, basahon nato nitong sama-sama. Ito ay nagpapakita ng kalikasan ng atong Diyos. At sa palagay ko ay nagpapatotoo ito sa ministeryo ng ating Amang Diyos na ginagawa niya ngayon ng walang tigil hanggang sa araw na ito. At sa makatuwid, ito ay ministeryo rin natin. Awit 146, talata 7. Sabay-sabay natong basahin ang sino ang nagsasagawa ng katarungan para sa mga inaapi, nagbibigay ng pagkaon sa mga nagugutom, ang Panginoon ang nagpapalaya sa mga bilanggo. At mahal, shallow, at sa aming minamahal na mga kapatid sa bukong mundo. Dalangin ko na habang pinag-aaralan naton ang 10 utos, ang kanyang mga salita ay kanyang mga pangako at ihanda tayo upang gawin ang lahat ng mabubuting gawa. Amen. Sige, dumako na tayo sa ang susunod, ang panglima. Okay eh, huwag mong saktan ng kalikasan. Medyo interesante ang bahaging iyon. Sa mga balaod para sa ikaunom nga sugo, ayaw pagpatay, apel ang pagpanalipod sa Dios ug sa kinaiyahan. At tingnan muna naton ito, Deuteronomio, Kabanata 20, versikulo 11 hanggang 20. Ito ay tungkol sa panahon ng digmaan. At pakitandaang mabuti ang iniutos ng Diyos tungkol sa mga puno. Kapag kinubkob mo ang isang lungsod ng mahabang panahon upang makipagdigma laban dito upang sakupin, huwag mong sisirain ang mga punong kahoy nito sa pamamagitan ng pag-uukit ng palako laban sa mga iyon sapagkat makakakain ka mula sa mga iyon at huwag mong puputulin ang mga iyon sapagkat iyon ay punong kahoy na maglagay ng tao para makubkob mo ito. Tama ba?
Ang puno ay hindi tao, kaya hindi natin maaring kubkubin ang puno. Kaya base una, makikita natin, kasama sa pagpatay, hindi lamang ang pag-alaga sa buhay ng tao. Ibig kong sabihin, ang pagpatay ay hindi lamang kinabibilangan ng pagkitil ng buhay ng tao, kundi pati na rin ang pagkasira ng kalikasan. Ang pagsira sa kalikasan ay may ituturing na ditwirang pagpatay. Bakit? Dahil lumilika ito ng isang hindi kanais-nais na kapaligiran para sa mga tao. Kita mo, hanggang dito lang ang iniisip ng Diyos para sa aton. Tunay niya, totoo, sabi ng Diyos na ang buong mundo at sansinukob na ito ay nilikha para sa atin kahit gaano tayo kaliit. Kay dakila ng pag-ibig ng atong Ama, Diyos, na higit sa lahat. Kaya ang kagubatan ay direktang nauugnay sa buhay ng tao dahil tayong mga tao ay nabubuhay sa mga punong prutas at napakaraming benepisyong ibinibigay sa atin ng kagubatan. Ama, kaya naman, dahil mahalaga ang mga kagubatan sa kaligtasan ng tao, hindi tayo dapat magmadali sa pagputol. Kaya kahit sa sitwasyon ng digmaan tulad nito, gayang atong mababasa, tiyak na iniutos ng Diyos sa mga tao na huwag putulin ang kagubatan, lalo na ang mga puno ng prutas nito, kahit pa nagtatago ang kaaway sa kagubatan. Ang mga puno ay hindi dapat putulin ayon sa mga partikular na batas. Hindi dapat sirain ang lupain upang mabihag ang kaaway. At lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano pinahalagahan ng Diyos ang atong buhay bilang tao. Kaya ito ang pangalawang bahagi. Bersikulo 20, sabi niya, taning ang mga punong, alam ninyong hindi namumunga ang inyong sisiraon at puputulon upang makapagtayo kayo. Ang pagkubkob ay gagawin laban sa lungsod na nakikipagdigma sa iyo hangtod sa ito ay bumagsak. Napakamitikuloso. Tama ang ating Diyos. Kaya ang ikalawang bahagi ng pag-aaral na yon ay ang pagkuha ng ika-anim na utos at pagpapalawak nito sa paraang ibangheliko. Kaya tinatawag nato ang ibanghelikal na pagpapalawak na ito hanggang sa kaharian ng atong mga puso. Kaya hindi lamang ang physical na bahagi ang nakikitang bahagi ng atong buhay, kundi sa kaibuturan ng atong mga puso. Paano dapat ipatupad ang mga batas na ito? Okay, gagawin naton tingnan ang mga uri ng pagpatay ayon sa turo ni Jesus. Okay, mga uri ng pagpatay. Ayon sa turo ni Jesus, iyan ay paglawak, ibanhelikal na paglawak ng mga batas. Basahon naton ang Mateo Kabanata 5, versikulo 21 hanggang 22, paliwanag ni Jesus. Narinig ninyo na sinabihan ang mga tao noong unang panahon na huwag pumatay, at ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ang bawat taong nagagalit sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, wala kang kwenta, ay mananagot sa kataas-taasang hukuman. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ikaw ay hangal, ay mananagot sapat na para mapunta sa maapoy na impyerno. Okay, kaya ang bahaging ito ang sinaunang tradisyon ng ikasampung utos o ang ikaanim na utos na alam ng mga tao noong panahong iyon. Ang bahaging ito ay ang ebanghelikal na pagpapalawak tungo sa kaharian ng isang puso na ipinaliwanag ni Jesus. Kaya ibuod natin itong muli o surion muna natin. Galit, di ba? O kung galit ka, para ka rin pumatay. Kaya ang galit mo sa kapatid mo, mabilis. Galit sa Griego ay o gizo, okay? At binibigyang kahulugan nito ang patuloy na puot na may kasamang malisya at hangaring manakip. Ang galit ni ito ay nangangahulugan din ng pagkamuhi sa iba at pagpaparamdam sa kanila na sila ay naapi. At kapag ginawa natin ito ay katulad ng kasalanan ng pagbobo ng dugo ng tao. Kaya ito ay nasa pananaw ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus o sabi ng Panginoon sa unang Juan 3, versikulo 15 sa pamamagitan ni Apostol Juan, ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sa makatuwid,
Sir Mev, ganito ang pagkasabi niya sa libro ni Evan Park, ang pagpapaiyak sa kapitbahay ay katumbas ng pagpatay. At sinabi rin niya, ang gawain ng buhay ay hindi maaring mangyari sa isang pusong puno ng puot. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa Diyos at hinihiling namin na gamitin niya kami bilang isang lingkod sa ministeryong ito ng buhay. Ngunit, sabi ng Diyos, anak ko, ito ang bahaging dapat mo na natong asikasuhon. Kaya sana ay maging tapat talaga tayo sa ating mga sarili. Ibig kong sabihin, talagang tinutusok din nito ang konsensya ko dahil alam kung maraming beses na ako ang dahilan ng pag-iyak ng mga tao, di ba? Bisan ang atong mga minahal, sa atong pagkinabuhi, mag-ampo ug maghinulsol kita ug hangyoon ang Dios na kuhaon kining kasilag. Ang Dios lang ang makahimo niini. Dili na to kaya. Sige, kaya dapat. Maunang naibantog nga pulong sa Epeso 4:26, ayaw pa itumi sa adlaw ang inyong kasuko. Kung babaguhon mo ito, basahon mo ang nabasa naton mula sa mga turo ni Jesus sa Mateo. Ang paninira sa karakter ng isang tao ay katumbas din ng isang pagpatay. Ano naton sisiraon ang pagkatao ng isang tao? Paayo, napakahalagan pamamaraan ay lapagtanto kung ginagawa naton ito araw-araw. Ang ekspresyong wala kang silbi ay raka, na ang ibig sabihon ay tanga ka o tanga. Kaya naisip ko na basahon na lang muna natin to. Sa Roma 3, usa 3 usa 5, gihulugayan ang mga tawo nga madaot sa dungog pinaagi sa pagtawag og bugo o tonto. Mao kini ang gipasabot sa Biblia. Mga taga-Roma, Kabanata 3, versikulo 13 hanggang 15. Ang kanilang lalamunan ay parang bukas na libingan. Gamit ang kanilang mga dila, patuloy silang nanlinlim lang. Ang kamandad ng mga ahas ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Talata 14, na ang bibig ay puno ng pagmumura at kapaitan. Nakikita mo ba ang mga bahagi ng katawan na lumilitaw dito? Ano na pinagawa ang pagpatay na ito? Paano natin sinisiraan ang pagkatao ng isang tao? Ito ay sa pamamagitan ng ating mga dila, ating mga labi, at ating bibig. At habang ginagawa natin ito, nagbabala ang Diyos. Binabalot niya ito at inalarawan bilang ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo. Kaya nakikita mo, ang salitang ito na bobo o ungas noong sinaunang panahon ay kadalasang ginagamit sa paraang insultuhin ang isang tao. At tinukoy ni Jesus ang paggamit nga ito bilang pagpatay. At sa pingin ko, kailangan talaga natin itong tandaan. Sa makatuod, isinulat din ni Reverend Evan Park sa libro, Aniya, ang pag-insulto sa isang tao ay ang kilos ng pagpatay gamit ang mga salita. Kaya nga, ang dila ay parang, hay nako, di ba? O kung ano ang sinasabi natin, o kung paano natin ito sinasabi, hindi natin ito makontrol. Kaya lahat ng ito, habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagsusuri, ang magagawa lamang naton ay bumaling kay Jesus, karapatan, dahil siya ang ating espiritual na manggagamot upang tayo ay pagalingin at gawing ganap. Tingnan natin ang ilan pang mga talata, gaya ng itinuturo ng Diyos, mga kawikaan, Kabanata 18, versikulo 21. Sabi niya, ang kamatayan o buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang ating dila ay may ganoong kapangyarihan at ang mga umiibig dito ay kakaon ng bunga nito. Yung mga taong nagmamahal sa buhay, di ba? At gayon din, ito ang dahilan kung bakit ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa dila. At sinabi rin ito ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi ng mga tao ay magbibigay sulit sa araw ng paghuhukom, hindi ba? Sige, kaya't ang sinumang naghahangad ng buhay at umiibig sa kabutihan ay dapat magpigil ng kaniyang dila mula sa kasamaan. Kaya rito, ang dila ng pantas ay nagdudulot ng kagalingan, tuwa at kasiyahan.
Ngunit ang masamang dila ay isang nakamamatay na espada at lason. Mga kapatid, naniniwala ako na itinuturo ito sa atin ng atong Amang Diyos dahil siya ang atong maninlikha at siya rin ang lumika sa atong mga wika. At bilang isang lumika, aniya, ganito kita nilika. Lumapit ka sa akon. Kapag inamin mo ito, saka mo lang mapagtatanto na nakikibahagi tayo sa mga ganitong uri ng bituwirang pagpatay. Inaanyayahan tayong Ama na lumapit sa Kanya at pagagalingin niya tayo. Kaya basahon natin ang isa pang talata. Ang masamang tao ay nahuhuli sa pagsalangsang ng kanyang mga labi, kaya't ang ating mga labi ay naglalagay ng mga silo para sa aton, ngunit ang matuwid ay makakaligtas sa kabagabagan. Sino ang matuwid? Ang kumakapit kay Hesukristo. Okay, yung namimiwala sa dugo ni Hesukristo? Kaya ang ating relasyon sa Diyos ay naayayos lamang sa pamamagitan ng gawain ni Jesus. Iyan ang kahulugan ng matuwid. Gamito naton ang kapangyarihan at pagpapalang ating natanggap at hingin sa Kanya. Tulad ng hiniling ng propeta noong unang panahon sa Diyos na pahiran ng ating mga labi sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong uling at paglilinis ng aking mga labi. Sana iyan ang atong panalangin ngayon. Gayon din, nais kong pag-usapan ng isa pang hakbang sa Mateo habang binabasa natin ang mga turo ni Jesus. Ang pag-upo sa upuan ng Diyos upang hatulan ang iba ay katumbas din ng pagpatay. Noong nakaraang talata, sinabi ni Jesus, isang hangal. Tama ba? Kapag tinawag mong hangal ang ating kapatid, ang salitang hangal ay moros sa Griego. Ang ibig sabihin nito ay, ang hangal ay nangangahulugang noong sinaunang panahon, walang pananampalataya o hindi naniniwala. Kaya ang salitang ito ay tumutukoy talaga sa mga taong itinatanggi ang Diyos na hindi nakikilala ang Diyos. Kung ingon ni Jesus, kung tawagon nato ang katawo nga hangal o walay pagtuo, naghusga na ta. Pananampalataya sa mga tao. Ngunit dito, itinuturo ni Jesus na hindi natin maaaring husgahan ang pananampalataya ng ibang tao dahil wala iyon sa ating jurisdiksyon, kundi nasa jurisdiksyon ng Diyos. Busa giingon ni Jesus nga ang mga naghukom sa uban samara sa mga mamatay tao. Dili nato angay hukman ang pagtuo sa ubang tao. Busa, ang paghukom sa uban sa trono sa Diyos kasala sa mamamatay tao. At panghuli, dumako tayo sa ikalawang bahagi, sige, at ang ebanghelikal na pagpapalawag ng ika-6 na utos, huwag kang papatay. Paano natin mapipigilan ang isang pagpatay? Kaya, ang mga sumusunod ay ang mga paraan upang maiwasan ang pagpatay. Una, kailangan natong hanapon ang ikabubuti ng iba. Okay. Pangalawa, dapat tayong maging mabagal sa pagkagalit. Pangatlo, kailangan muna natong makipagkasundo sa ating mga kapatid at agad na makipagkasundo. Ito ang formula. At dalangin ko na ang bawat tiyaga ay mamuhay ayon dito. At kung may makita tayong nahihirapan dito, palakasan naton ang loob at hikayatin sila. Dahil alam natong lahat na napakahirap nitong gawin. Una, hanapin ang ikabubuti ng iba. Ang utos na huwag kang papatay ay kinabibilangan ng utos na gawin ang lahat ng makakaya upang pangalagaan ang buhay ng ibang tao, pati na rin ang atong sarili. At kung mailalapat natin ito sa atong pang-araw-araw na buhay, naisip mo ba, lahat ng kasalanan ng pagpatay ay mawawala sa aton. Kung gayon, tayo ay magiging tunay na tubig na buhay, nadadaloy at anuman ang atong mahipo ay magiging sariwa at muling mabuhula dahil walay kapangyarihang pumatay o mamatay sa atin. Ay ang pangangalaga sa buhay ng ibang tao ay nangangahulugan na inuuna naton ang kapakanan ng iba kaysa sa aton sarili. Lisod kini buhaton,
Tan-awon nato ang mga bersikulo nga magpalig-on ka nato. Matod sa usa Korinto, usa wala duha 4, ayaw kang hitaa ang kaugalingon kaayuhan, kundili ang sa isig katao. Sa usa Korinto, usa 3:5, ingon nga ako nalipay usab. Sa lahat ng bagay, huwag ninyong hanap ang sarili kong kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. At isa pa, mga Romano, aniya, tayong ang malalakas ay dapat magdala ng kahinaan ng mga mahihina at huwag lamang magbigay lugod sa ating sarili. Ang bawat isa sa atin ay dapat magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang ikabubuti, sa kanyang ikatitibay. Amen. Pangalawa, kailangan tayong maging mabagal sa pagkagalit. Ang galit ay nakakagambala sa focus at kapayapaan ng isip ng isang tao. Sa Genesis 4:9-6, sa ilang kasuko mipatay silag mga tawo ug sa ilang kabubuton giputlan nilag ugat ang mga baka. Kaya, dahil ang galit ay nakakagambala sa ating focus at kapayapaan ng isip, maari tayong mawala ng kontrol at maging parang halimaw na walang lasa at hindi makagawa ng tamang pagpapasya sa nauuwi ba sa ganito ang pagpatay? Ang mga madaling magalit nang hindi hinihintay ang masaganang pangangasiwa ng biyaya ng Diyos na mabuksan, sila mismo ang magdadala ng kasamaan sa kanilang sarili at mabibigo na makamit ang kanyang katuwiran. Kaya naman, sinasabi ni Santiago na ito ang aklat ng Santiago, talata 1, kabanata 1, talata 11 hanggang 20. Sinasabi nito na ang bawat isa ay dapat maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nakakamit ang katuwiran ng Diyos. Gayun din, mababasa sa Kawikaan Kabanata 16, talata 32, na siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan at siyang nagpupuno sa kaniyang spirito kaysa sumasakop sa bayan. At gayon din, ang galit ay nagbibigay sa dyablo ng mangmaking pagkakataon upang palihim na makapasok. Makita naton sa Genesis 4, versikulo 5 to 7, kung paano napuno ng galit si Cain at pumasok sa kanya ang dyablo. Siya ang pumatay kay Abel, ang kapatid niya, di ba? At nakita rin naton ang kaso kay Moises. Kahit si Moises, na pinakapayat kaysa kanino man sa mundo, ay hindi makapasok sa lupain ng Kanan dahil naggalit siya sa mga reklamo ng mga Israelita at hinampas niya ang bato ng 2 beses. Gayun din, nang bumalik si David matapos talunin si Goliath, ang kumander ng mga Filisteo na si Saul, tandaan mo, ay labis na naggalit nang sabihin ng babae. Bueno, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, ngunit si David ang kanyang 10,000. Tama ba? Kaya nagsimula siyang matakot na mawala ang trono kay David. At ang hinanakit na ito ay lalong lumaki ng lumaki at tuluyang bumihag sa kanyang puso. At ano ang nangyari? Sumasapi sa kanya ang masamang espiritu at iyon ang nagtulak sa kanya na hagisan si David ng sibat sa pagtatangkang patayin ito. Kaya kailangan natang tandaan, ang anumang hinanakit na maaron tayo, dapat nating siguraduhing malutas ito dahil binibihag nito ang ating puso at ang masamang espiritu ay dumarating sa taong iyon. At panhuli, hinihikayat tayo ng Diyos na makipagkasundo muna sa atong kapatid. At sa Mateo 5, versikulo 23 to 24, sinabi ni Jesus, kung inihahandog mo ang iyong handog sa dambana at pagkatapos ay maalala mo na ang iyong kapatid ay may isang bagay na laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang iyong handog at yumaon ka muna, makipagkasundo ka sa iyong kapatid at kung magkadayoy, magbalik ka at ihandog mo ang iyong handog. At ang talatang ito ay talagang nagpapaalala sa atin sa ating mga magulang. Sinong magulang ang matutuwa sa mamahaling at marayang regalong ito kung ang kanilang mga anak ay patuloy na nag-aaway, nagtatalo at nagkakapuotan, hindi ba? Oo, sa pingin ko ito talaga ang kumakatawan sa puso ng isang ama. Alam mo, isinulat ni Reverend Evan Park sa kanyang aklat na si Jesus kahit minsan ay hindi nagalit si Jesus kay Judas Iscariote.
At sa halip, maraming beses niya itong hinimok na magsisi. At ang pag-ibig ni Jesus ay tunay ngang mas malalim kaysa sa dagat at mas malawak kaysa sa langit at tunay na hindi maarok ng isipan ng tao. At si Jesus ay patuloy na nanalangin para sa kapatawaran ng mga tunayan na pumatay sa kanya upang ipako siya sa krus. At naniniwala ako na tayo, ang mga miyembro ng Salita ng Kapayapaan, natanggap na natin ang napakalaking biyayang ito na masaksihan ang ganitong pagmamahal sa ating buhay, hindi ba? Paanong sa mahabang pagtitis, mahabang pasensya, naranasan natin ang paghihintay, ang pagpapatawad at patuloy na paghihikayat, di ba? Kaya kapag tayo ay nagagalit o kapag tayo ay nabigo sa isang tao, alalahanin natin ang pagmamahal na atong natanggap. Hindi iyon nagagalit sa atin noong tayo ay nakamali. At siyang laging matiyagang naghintay sa atin sa pamamagitan ng paghihikayat at paghihimok sa atin na magsisi ng walang hanggan. At habang tayo ay napupuno ng pag-alala sa gayong pag-ibig, dalangin ko na tayo rin ay maging tagapamagitan ng gayong pag-ibig at kapayapaan sa pagitan ng Diyos ug ng mundong ito. Sige, gayang ipanakita ni Jesus para sa atin, sige, kaya ibinigay niya tayo. Ibinigay niya tayo para magawa na to ito. Ibinigay niya tayo. Tinawag ng ministeryo ang ministeryong rekonsilyasyon. Iyan ang nakasaad sa ikalawang Korinto, Kabanata 5, versikulo 18, at kung paano niya ipinagkatiwala sa atin ang salita, anong uri ng salita? Hindi lang ang salita ng kasaysayan ng pagtubos, ang salita ng pagkakasundo. Sa palagay ko, iyan ang tunayo na kahulugan sa salita ng kasaysayan ng pagtubos. Ama, imposibleng mapigilan ang pagpatay sa pamamagitan lamang ng pagsisikap ng tao. Talagang kailangan nato ang tulong ng biyaya ng Diyos. At umaasa ako na mapag-isahin ni Shiloh ang ating mga panalangin at hihingi ng tulong sa amang Diyos dahil lubos nating kailangan ang kanyang biyaya. Basahon natin ang ating huling talata at tapuson ito. Karon ang tanan gikan sa Dios na nagpasiguli kanato sa iyang kaugalingon pinaagi ni Kristo ug naghatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli. Yun ay, ang Diyos ay nasa kay Kristo na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili na hindi ibinibilang laban sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Kaya't ipinagkatiwala niya sa atin ang salita sa pagkakasundo. Hindi niya ibilang laban sa kanila ang mga paglabang ng mundo. Huwag natong ibilang laban sa kanila ang mga paglabag, ang mga kahinaan, o mga pagkabigo, o mga kapintasan, o mga pagkakamali ng iba. Alalahanin naton ang pagmamahal na atong natanggap at tandaan na mayroon tayong ministeryo ng pakikipagkasundo, ang ministeryo ng tunay na kasaysayan ng pagtubos. Amen. Manalangin tayo. Ang atong kahangahangang Diyos amang Diyos. Maraming salamat po sa pagtuturo ninyo sa amon tungkol sa ika-6 na utos. Mapurol pa rin ang ating pandinig at maikli pa rin ang ating mga puso sa pangunawa. Pero isang bagay na hindi natin kayang makita ng malinaw ay kung gaano kalalim o kalalim ang iyong pagmamahal. Gaya ni iyong pag-uukit ng kautusang ito sa mga tapyas na bato nang ibigay mo ito kay Moises at kung paano mo pinahahalagahan ang bawat buhay, iyong malalakas, iyong mahihina, iyong matuwid, iyong mga hindi man lang matuwid at may kasalanan. At Ama, inaamin namin sa iyo na natanggap namin ang parihong pag-ibig at kaya nga narito kami ngayon, pinatanggap ang iyong salita. Ngunit kasabay nito, ipinahayag namin sa iyo nang sabihin ni Jesus, anumang nasa iyong puso ay lumalabas sa iyong bibig. Ang nagpaparumi sa iyo ay hindi ang kinakaon mo o ang nagmumula sa labas papasok sa iyo, kundi ang nagmumula sa iyong puso. At Ama, inaamin namin sa iyo na ang mga salitang aming binibigkas ay tunay na sumasalamin sa kung ano ang nasa aming mga puso.
At ikinalulungkot namon na nagkukulang kami sa pagmamahal o pangangalaga sa aming kapwa. Minsan, hinuhusgahan natin ang pananampalataya sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-upo sa iyong upuan at palihim na kinukundina ang iba, ngunit maais na hindi alam ng ibang tao. Ngunit, ang lahat ng mga gawain nito ay hindi karapat-dapat na maging lingkod ng ministry ng pagkakasundo. Kaya't inaamin namin sa iyo, nagsisisi kami sa harap mo sa oras na ito. Kaya't bigyan po ninyong kapangyarihan ang bawat mababawa, ang mga tagapagdala, ang mga mensahero ng kapayapaan ngayon habang tinatalakay natin ang salitang ito, habang kami ay desperadong lumuluhod upang humingi ng iyong tulong, upang pagalingin mo kami, upang itama mo kami, upang muling likhain ang among dila, upang magamit namin ang among dila, upang purihin lamang ang iyong pangalan at ang kagandahan ng Panginoon ng atong katubusan, at hindi ang iba pa. Ama, baguhin mo kami, ang aming mga puso at ang aming mga labi upang tunay naming masunod ang ika-6 na utos, huwag kang papatay. Sa makatuwid, tayo ay magiging makapangyarihang alon na nagbibigay buhay sa iba pang bahagi ng mundo. Ang lahat ni ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming manggagamot at lumika, si Hesus Kristo, bilang pasasalamat. Amen.